Ngayon, ang dami pa rin sa 2024 Metro Manila Film Fest entry natin, di ba? Kasi nanalo ka sa Fantasport. Oo. Anong pakiramdam na international nakarating ka na doon? Grabe, no? Mm-hmm. Hindi ko talaga alam. Kasi, actually, nung gabing yun, after nung awarding, hindi ako makatulog. Tapos sabi ko kay Rai, sabi ko, my God, paano nangyari to? di ba? Kasi, totoo ba to? Ang dami yung wala kang iniisip nung December nun, di ba? Parang promote ka lang. Totoo ba to? Naniwala ka lang sa project. Kasi nandun ako, yes, I want to do the project kasi si Direk Chito talaga tumawag sa akin and matagal na namin pinag-usapan na gumawa ng horror and it was written by Chris Martinez. Kumbaga, it's an experience. Tapos maganda yung cast. So, wala talagang problema. Hindi naman din ako madalas gumawa ng pelikula. So, it is something that's worth doing really. Kasi legacy na yun eh. Magiging kasama na yun sa legacy ni Direk Chito. And I want to be part of that. I want to be part of his filmography. Yung Fantasporto, nagpunta talaga ako doon for the simple reason na hindi naman dahil sa nominated expectorant ka. Ako, diba? Hindi. I also went kasi chance na rin namin ni Ryan to go on a break, and at the same time, as co-producer, gusto ko rin makita ko ano talaga yung nangyayari. Ano yung legwork, ano yung pwedeng gawin pa, paano ba to nagsisimula. So, I was there for the experience, to know people, for connections. And yung trophy, nahahappy na nga lang ako dun sa pag kami umaakyat kasi sabi na, it's very heavy. It's very heavy. Mabigat talaga? Hindi mo na... Siyempre, inisip ko lang, mabigat kaya talaga to? Kasi wala naman sa utak ko na, may uuwi ko to. Kasi inisip ko, pag nanalo ko dito, ang bigat nito. For sure, excess ako dito. Wala na to. Kasi, ang huhusay din ng latag ng ang karamihan na nanalo were Japanese. Most of them were also from South America. Mahusay ang kumbaga, akong Japanese horror, Korea. So, di ba, parang teka muna, taob ako dito. I was really there for the experience. So, nung tinawag na yung pangalan ko, kaya mukha akong tulala. Kasi talagang, para akong nabingi. Tapos, syempre, naglalakad kayo, iniisip ko, paano ba magte-thank you sa English? Paano nga, may dala ka na English noon? Yun nga, iniisip ko eh. Naghanap na ako sa mga bulsa ko, meron ba akong bit-bit dito? Kumbaga, it should be short and sweet. Pero syempre, gusto ko tama naman yung English ko, di ba? Hindi naman ako nakapag-rehearse kasi hindi naman ako nag-isip talaga ng maiuwi ko yun. So, nagsimula din ako sa, it's heavy. Mabigat kasi talaga siya. Pero, nung natapos na yun, yung talagang, yung moment, totoo ba to? So, katabi ko yung trophy. Binalot ko pa siya parang baby nang pauwi na kami. Tapos, nagbayad ako ng malaki. Kasi nga, bigat niya. Dahil excess ko 10 pounds. Euros yun eh. Mabigat din naman nung pero hindi ko siya kailangan lagay sa maleta. Kailangan ko lang siya ikandong pauwi ng bahay. Pero worth it yung pelikula. Oy, thank you. Thank you. I mean, yung relationship na nabuo dun sa pelikulang yun, hindi ko ipagpapalit. Relationship with Nanay LT, with Tita Chanda, with Attorney Georgie. Ang dami kong natutunan as a new time co-producer. Na-miss ko sa Direk Chito. Na-miss ko rin gumawa ng pelikula. It was a very fun set. Kumita kayo, nag-break even kayo? Sakto lang, break even. Ay, ang ganda. Galing nun para sa producer, first time break even lang. Pwede na yun. So what's next for you? Matulog. Umuwi, magtanggal lang sa pwede. Movie? Next, siguro, TV? hindi talaga ako masyadong nagpaplano when it comes to acting. Hindi naman sa Mars, pero para kasi sa akin, pag napulsuhan ko maganda yung nilatag na proyekto sa akin and then kaya ng puso at isipan ko, go. Kung worth it yung time ko na mawala, kung worth it yung project na trabahuhin, why not? Ngayon lang kasi may nakabangko pa ako na bagman at saka call my manager. So parang for now, good ako in acting. Siguro moving forward, baka mag-focus muna ako. Magpapasok na kasi mga bata, so magiging mommy muna ako. Eventually, I'd go back to Julian Sketchen, come up with my cookbook. Ang tagal na, wala pa. Matagal na talaga yun. Kumbaga, inabot pa ng pandemic. So,
ang dami nang nangyari. Parang it's time to give that some attention already. 4 decades, ano nang natutunan natin mula noon hanggang ngayon? Sa Nama- industriya, sa career, paano mo siya i-summarize? Ano natutunan Paano ka tatagal? ko? Paano ka nagtumagal? Paano ka nanatili? Siguro kasi totoo lang. Hindi ako nabali ng mga taong ilusyonado at ilusyonada. Marami yan, hindi ba? Hindi rin ako... Siguro kasi kaya wala akong takot kasi wala naman nga akong tinatagong ugali or wala akong tinatagong sikreto. Basta naman mahal mo yung ginagawa mo at patas kang makipaglaban sa bawat taong kasama mo sa trabaho, malayo naman, natatagal ka talaga. Kasi you're always top of mind. That's 1. 2, hindi mo sila binibigyan ng sakit ng ulo. And 3, pag ginawa mo ng tama at higit pa sa tama ang ginawa mo, magkakaroon ka ng projects. So, lagi ako nakadepende sa kung ano yung kutob ko sa isang project. And I make it a point that I just have fun with the cast, with the crew, with the production. Kailangan masaya yung set kasi para maganda yung output ng produkto. Hindi ba? Para maganda yung produkto ilalabas nyo. Kailangan, komportable at masaya kayo sa isa't isa. At totoong nire-respeto nyo yung isa't isa. Kasi kung may isa doon na hindi ko type, or wala pa naman ako, hindi pa naman ako dumadating sa ganun. Parang ang hirap gumising sa umaga para pumasok sa isang trabaho, hindi mo type, hindi ba? So, maari siguro mas bata-bata pa ako dahil wala akong choice. Pero kailangan mo talaga makisama. Makisama ka ng tama, ng totoo, rumespeto. Matuto kang rumespeto. Sa lahat ng mga tao sa paligid mo, mula marshal, mula crowd control, mula utility, talents, crew, director, cast, lahat yan kailangan mong respetuhin. Hindi nakakapagod makisama kung maayos kang makisama at kung bukal sa puso mo yung pakikisama. Ang sarap kaya makipag-usap sa tao. Kung bagay yung respeto ibibigay mo, ibabalik naman yun sa'yo eh. Huwag kang mag-expect ng too much kung hindi ka naman maayos makisama.